Ako ay isang munting halimaw mula pagkabata. Sinasaktan ng aking mga magulang, binubuli ang aking mga kapatid. Dahil sa masamang reputasyon, walang nangahas na pakasalan ako sa edad na 19. Kaya kailangan kong pakasalan ang biyudong punong arkibista, Arthur Sterling, bilang kanyang ikalawang asawa. Bago pumasok sa pamilya, akala ko gagawin kong matakot sa akin ang mga Sterling. Gawin silang mapod sa akin tulad ng ginawa ng aking madrasta. Ngunit hindi ako maalis-alis. Pagkapasok ko sa pamilya, Isang maliit na batang nakarosas na mahiyain ang humila sa laylayan ng aking palda. at ipinilit ang kalahating pirasong candy sa aking palad. Ikaw, siguro gutom ka rin, di ba? Sabi ng nanay ko kapag gutom ka, kumain ka ng candy. Hindi ka na magugutom. Nalito ako. Nakalimutang kunin ang candy mula sa kanyang kamay. Noong namatay ang nanay ko. Sa tingin ko, ganito rin ako dati magtrato sa mga tao. Noong ika-8 ng Enero, ang asyenda ng mga vans ay puno ng tao sa loob at labas. Lahat ay sabik na naghihintay para sa akin, ang buhay na demonyong ito, na ikasal. Ang aking madrasta ay nakatayo sa pasukan ng pangunahing bulwagan. Nakitang pinapanood kami ng lahat. Inilagay niya ang isang murang pilak na pulsera sa aking pulso. Kung mag-aasawa ako, paano mo kokontrolin ako? Oh, Clara, talagang hindi kita kayang pakawalan. Pinunasan niya ang mga sulok ng kanyang mga mata ng panyo, ngunit hindi maitago ang ngiti sa ilalim nito. Nakikita ko ito kahit sa tela. Tumingin ako pababa sa pilak na pulsera sa aking pulso. Pagkatapos sa nasa kanyang pulso, ang pulseras na jade na cloisonne, napakaberde na parang tumutulo. Ito ay bigay kaya ng aking yumaong ina, na kanyang ninakaw at isinuot ng mahigit 1 dekada. Kung ganoon ina, ibibigay mo ba sa akin ang isang ito? Naniniwala si Clara na papayag ka. Kung sasabihin mong hindi, nanay, sasabihin ng mga tao na hindi ka mabuting ina. Maaaring kanselahin ang kasal ngayon. Ano sa palagay mo, nanay? Nanginginig si Beatrice sa buong katawan. Hinila niya ng malakas ang pulseras mula sa kanyang pulso. Masyadong masikip. Kailangan niyang hilahin ito ng ilang beses bago natanggal. Eto, kunin mo. Bilisan mo at kunin ito. Ang bait mo, nanay. Ang pagiging anak mo ng mahigit 10 taon ay talagang pinakamagandang swerte na naranasan ko. Sabihin mo sa tatay ko para sa akin. Aalis na ako ngayon. Ngumiti ako sa aking ina sa ama. Ang kanyang mukha ay kumikibot pa rin. At ang aking mahal na tatay ay nakaupo sa bulwagan kasama ang mga kamag-anak. Sa itaas doon. Hindi man lang naglakas loob na tumingin sa akin. Si Yaya Higgins, na nasa tabi ng aking ina sa ama, ay mabilis na sumigaw. May tao, halika agad. Dalhin siya sa karwahe ng bagong kasal. At ganoon ako naging ikalawang asawa ni Arthur. Ngunit, ang aking pinagpalitan ng panata ay isang kahoy na kalapati lamang. Walang galit sa akin si Arthur. Sumang-ayon din siya sa kasal. Ngunit siya ay nasa mabuting kalooban ng hari. Siya ay kasama ng kanyang kamahalan sa royal na paglilibot. Pagkatapos ng paglilibot, kailangan niyang asikasuhin ang mga ruta ng kalakalan. Wala siyang oras para makipagpalitan ng panata sa akin. Bukod pa roon, wala siya sa buong taon. Ilang beses lang siya umuwi sa isang taon. At siya ay sinumpa na maging biyudo, kaya napunta ako sa magandang kasal na ito. Ang pagpapakasal sa lalaking ito, hindi ko na siya kailangang makita araw-araw at magpanggap. Wala nang away sa aking ina sa ama. At ako na ang mamamahala sa asyenda at gagastos ng pera ayon sa gusto ko. Kahit paano ko ito isipin, wala akong nakikitang disbentaha. Pagkatapos ng seremonya, sumunod ako sa attendant ng kasal at pumasok sa silid ng bagong kasal sa ilalim ng maawaing tingin ng mga bisita. Ang mga pulang kandila ay nagpapaliwanag sa silid. Ang canopy ng kasal ay may burda ng mga pagpapala para sa isang mahaba at mabungang lahi. Ang mesa ay puno ng tradisyonal na matatamis sa kasal. Kahit saan ay maligaya, kahit saan ay abala. Si Arthur ay may isang anak na lalaki at isang anak na babae, kasama ang kanyang yumaong asawa, 2 anak. Leo at Mia. Sa sandaling iyon, sina Leo at Mia ay sumusunod sa attendant ng kasal papasok sa silid. Sila ay hinihila ang kanilang mga paa. Bakit ang bagal nyo? Bilisan nyo at magsilbi ng tsaa sa bagong ginang Sterling? Kasama ng pagsasaway, pumasok ang isang nakangiting mukha. Nakita ng babae ang 2 bata na masyadong natatakot lumapit. Inabot niya ang kamay at hinugot ang isang lumang pilak na hairpin mula sa kanyang buhok at isinaksak ito sa likod ng leeg ni Leo. Ito ay isang mahinahong galaw. Ngunit nanginginig ng malakas ang buong katawan ni Leo. Ang kanyang kamay na may hawak na tsaa ay nanginginig kaya natapo ng ilang patak. Kumibot ang aking talukap. Ang babaeng ito ay si Beatrice, ang pangalawang hipag ni Arthur. Bago ako nagpakasal, narinig ko na sinasabi ng mga tao, ang mga Sterling ay isang pamilya ng mga iskolar at lahat ay mabait. Inakala ko na ang mga Sterling ay isang malinis na pamilya at ako ang magiging dahilan ng gulo. Pero ngayon nakikita ko, ang mga chismis ay parang bibig ng matchmaker. Maraming ingay lamang. Naglabas ako ng upuan para kay Beatrice at ngumiti sa harap ng mga katulong. Beatrice, ano ang nagdala sa iyo rito ngayon? Beatrice? Ang paraan ng pagtatakda mo ng mga patakaran.
Baka isipin ng mga tao na ang mga anak ng Sterling ay binili mula sa labas. Clara. Ikaw. Nako, ang daldal ko. Beatrice, huwag mo akong pansinin. Pakiusap, maupo ka. Hinarang ko ang galit ni Beatrice, kaya hindi niya ito mailunok o mailuwa. Kung magpapatuloy siya, magmumukha siyang hindi makatwiran. Sumulyap si Leo sa akin, pagkatapos kay Beatrice, at ibinaba ang kanyang mga mata. Dinala niya ang tsaa. Nakayuko ang kanyang likod, ngunit hindi ang kanyang pagkatao. Ginang Sterling, pakiusap, uminom kayo ng tsaa. Muling tumingin ako sa kanya. Itaas mo ang iyong ulo, tingnan kita. Mukhang ayaw ni Leo itaas ang kanyang ulo. Noong lumapit si Mia sa tabi niya, saka lamang niya pinisil ang kanyang mga labi at humarap sa akin. Gayunpaman, hindi siya tumingin sa aking mga mata. Leo, ang cute mo. Napakaayos at matuwid. Hindi inasahan ni Leo na sasabihin ko iyon. Natulala siya. Pagkatapos ay tumingin ako kay Mia. Mia, mabuti ka ring bata. Kumurap si Mia. Naghalungkat siya sa kanyang manggas ng ilang sandali. Sa wakas, naglabas siya ng kalahating piraso ng candy. Basag ang candy, nakabalot sa wax paper, kupas na ang kulay. Tumayo siya ng nakatiptoe. Gutom ka rin ba? Sabi ng nanay ko, kapag gutom ka, kumain ka ng candy para hindi ka nagutom. Natigilan ako sandali. Noong kabubukas pa lang ng nanay ko. Dati, ginaganoon ko rin ang mga tao tulad ng ginawa niya. Leo, inabot at itinulak pababa ang kamay ni Mia na may hawak na candy. Bago pa man mahulog ang candy, sinunggaban ko ang buong basag na piraso at kinain ko ito agad. Okay lang, hindi naman panis. Pinagpag ko ang mga mumo sa aking mga kamay. Nasa pagkabigla pa rin si Leo, si Beatrice, na nakatayo malapit, ang unang nagsalita. Ang dalawang batang iyan ay parang pipi. Sobra ka talagang mag-alala, Clara. Akala niya, nakikialam ako. Ano ang sinasabi mo, Beatrice? Tumingin ako sa kanya. Ang mga bata ay parang pipi. Sino kaya ang nagsara ng kanilang mga bibig? Walang masabi si Beatrice. Ang mga katulong sa likuran niya ay lahat nagbaba ng kanilang mga ulo. Kung gayon, hindi na ako mag-aaksaya ng iyong oras. Clara, maraming bisita ang naghihintay sa labas. Kumibot ang sulok ng bibig ni Beatrice. Umikot at umalis. Mas mabilis ang kanyang mga hakbang kaysa noong dumating siya. Sumunod ang dalawang bata kay Beatrice. Ngunit pagkatapos ng ilang hakbang, sila ay bumalik ng mag-isa. Lumapit si Mia sa akin at nagtanong, "Nanay, Nandito ka ba para protektahan ako? agad lumambot ang aking puso. Nahihiya, niyakap ko siya. Sa palagay ko, pagkatapos, tumingin ako kay Leo. Nakatayo pa rin siya sa malapit, parang isang poste na kahoy. Ikaw? Gusto mo rin bang ituring ako bilang iyong nanay? 10 taong gulang na ako. Hindi ko kailangan. Itinaas ni Leo ang kanyang maliit na mukha nang may pagmamalaki. Umikot siya at lumabas. Tiningnan ko ang likod ng batang iyon at napatawa talaga ako. Kamukha niya talaga ako noong 10 taon na ang nakakaraan. Ngunit ngayon, nakilala na niya ako. Kinabukasan ng gabi, inihatid ang hapunan ko sa aking silid. 4 na ulam at isang sopas. Isang maliit na mesa ang inihanda. Inuunti-unti ko ang pinasingawang isda gamit ang chopsticks. Biglang may lumitaw na maliit na ulo sa pintuan. Kalahati ang nakatago sa likod ng frame ng pinto. Sumisilip sa loob. Si Mia iyong dumating. Umatras ang ulo ni Mia. Tapos masaya siyang tumakbo papasok. Dumulas siya hanggang sa huminto sa harap ng maliit na mesa. Nakatago ang mga kamay sa likod. Sumulyap siya sa mesa. Tapos, mabilis na umiwas ng tingin. Gusto niyang kumain kasama ako. Nanay, pwede ba? Namula ang mukha ni Mia. Ang kanyang maliliit na kamay ay nag-cruise sa harap. Tiningnan niya akong parang tuta. Paano ang kapatid mo? Hindi inaasahan ni Mia iyon. Nagkunot ang kanyang maliit na mukha. Hindi niya alam ang isasagot. Biro lang. Tara na. Hanapin natin ang kapatid mo at sabay tayong kumain. Ngumiti ako. Sinabi ko sa katulong na dalhin ang mga ulam sa itaas. Hinawakan ko ang kamay ni Mia at lumabas kami. Nang makarating kami sa pintuan ng side hall, narinig namin ang tunog ng nabasag na porselana sa loob. Tapos narinig ang mataas na boses ni Yaya Higgins. Ang platong ito ng hipon ay katumbas ng $20. Paano mo natatapon iyon? Ibinigay ko si Mia sa katulong. Tapos itinulak ko ang pinto para bumukas. May mga piraso ng mangkok sa sahig. Nakalat sa lahat ng dako ang hipon at sopas. Si Leo ay nakatayo sa malapit. Mahigpit ang kanyang mga kamao. Nagkatinginan kami ni Leo. Mas lalo niyang ibinaba ang ulo. Ginang Sterling, anong dala sa inyo rito? Si Yaya Higgins ay nakatayo na ang mga kamay sa baywang sa tabi ng nabasag na mangkok. Nang makita na ako iyon, ang kanyang mukha ay puno ng pinipigilang galit. Dahil alam niyang halimaw ako, hindi siya nangahas na saktan ako sa harap ko, kaya nagpanggap siya ng palakaibigang ekspresyon. Ano ang ginawang mali ni Leo para magalit ka ng ganito? Hindi ninyo alam, Ginang Sterling, pero si Leo ay palaging mapili. Pumipili lang siya ng pinakamahusay. Hindi siya kumakain ito o niyan, at matigas ang ulo niya. Dinalhan ko siya ng isang magandang mangkok ng hipon
at inihagis niya ang lahat sa sahig. Kung hindi ko siya disiplinahin ngayon, lalala pa ito. Habang nagsasalita siya, lalo niyang naramdaman na tama siya at lumakas ang kanyang boses. Mahigit 20 taon na ako sa pamilyang Sterling. Si Toby ay mapili rin noong bata pa siya. Inayos ko siya. Kung hindi mo disiplinahin ang isang batang lalaki, masisira niya ang pamilya. Nakatayo si Leo sa malapit. Nakakuyom ang kanyang mga kamao, na pumuti ang mga buko. Hindi siya tumingin kay Yaya Higgins, ni sa akin. Nakadikit ang kanyang mga labi sa isang manipis na linya. Kung hindi siya kumakain, alisin mo iyan. Bakit maghahagis ng mangkok ang isang bata nang walang dahilan? Ano pa ba? Ang init ng ulo ng isang batang maestro. Hindi natapos ni Yaya Higgins ang kanyang pangungusap. May humila sa aking damit sa likod. Napakagaan, si Mia. Lumabas siya mula sa likod ng katulong. Isang kamay na nakahawak sa aking palda. Nanay, nagkakaroon ng tagihawat si Leo kapag kumakain ng hipon. Napakakati, napakakati. Oy, Ginang Sterling, huwag pakinggan ang kalokohan ng bata. Sinong bata ang walang lagnat o sakit ng ulo paminsan-minsan? Paano magkakaugnay iyon sa hipon? Ano ang alam ng isang munting babae? Tiningnan niya si Mia ng mabagsik na tingin. nakita niyang umatras si Mia ng kalahating hakbang. Umurong si Mia ng kalahating hakbang. Pero hindi niya binitawan ang aking palda. Itinaas ko ang aking kamay sa pak. Nakatanggap si Yaya Higgins ng isang matinding sampal sa mukha. Sumuray siya ng kalahating hakbang sa gilid. Bumangga sa sulok ng mesa. Hawak ang kanyang mukha. Dilat ang mga mata sa gulat. Ang sampal na iyon ay para sa iyo. Para sa iyong kawalang galang, sa iyong mga nakatataas, para sa iyong kapalaluan. Hindi niya maintindihan, pero ikaw ay. Hindi mo nga alam kung anong pagkain ang makakapagpasakit sa iyong amo, pero magaling ka namang magpataw ng mga alituntunin sa kanya? Ginang Sterling, ako. 20 taon na akong nasa pamilyang Sterling. Tinakpan ni Yaya Higgins ang kanyang mukha. Ilang beses na umang ang kanyang mga labi. Halos hindi siya makapagsalita. 20 taon. At hindi mo man lang maalala ang bawal kainin ng amo. Ang dami mong alituntunin na ipinatutupad. Pagkalipas ng ilang sandali, bumalik si Yaya Higgins. Kasunod si Beatrice. Hinila siya ni Beatrice papunta rito. Labis ang pagkadismaya ng kanyang ekspresyon. Galit siya sa akin, pero ayaw niyang panigan ng isang basang nurse. Pero si Yaya Higgins ang tagapag-alaga ng kanyang anak. Kaya napilitan siyang pumunta, ayaw man niya o hindi. Clara, anong nangyari? Pumasok si Beatrice sa pintuan, tumingin sa basag na mangkok sa sahig. Pagkatapos, ay tumingin kay Yaya Higgins na natatakpan ang mukha. Si Yaya Higgins ay matagal nang alila sa bahay na ito. Paano mo? Beatrice, bakit hindi mo siya tanungin? Bago ako dumating, paano niya inalagaan si Leo? Nagulat si Beatrice. Kung paano tratuhin ng mga alilang ito ang dalawang bata noon, hindi maaaring hindi niya alam. Hayaan na ang nakaraan. Pero ngayong narito na ako, ang mga bagay na ito ay dapat ilantad. Mabilis na sumenya si Beatrice kay Yaya Higgins. Tiyak na may hindi pagkakaunawaan. Pero hindi man lang naintindihan ni Yaya Higgins. Nararamdaman lang niya ang kawalan ng katarungan. Ilang araw pa lang ang bagong ginang Sterling dito. Sinampal na siya. Paano niya matatanggap ang ganitong insulto? Lalo pang lumakas ang kanyang boses. Anong hindi pagkakaunawaan? Si Ginoong Arthur ang nag-atas sa amin na disiplinahin ang binata at binibini. Ngayong dumating ang bagong ginang Sterling, lahat ng ginawa namin ay mali. 20 taon na akong nasa pamilyang Sterling, Nagbago ang mukha ni Beatrice. susunod pa sana si Yaya Higgins. Nawalan na ng kontrol ang mukha ni Beatrice. Nawala na ang aking dignidad. Pupunta ako sa bulwagan at hihingin kay Ginoong Edward na ayusin ito. Tama na. Walang oras si Ginoong Edward para sa mga ganitong bagay sa bahay. Hinawakan ni Beatrice ang braso ni Yaya Higgins. Hinila niya pabalik. Kung kumalat ito sa bulwagan, iisipin ng mga tao na nagmamataas ang basang nurse ng pamilya at inaapi ang bagong kasal. Mawawalan ng mukha ang buong pamilyang Sterling. Pagpasok ko sa patio, narinig kong may pagngangalit na sinabi ni Beatrice kay Yaya Higgins. Bakit mo siya kailangang galitin? Hindi mo ba narinig? Kahit ang sarili niyang ama ay hindi siya ginagalit sa kanilang tahanan. Nawala ang mga yapak. Tumayo ako at isinara ang pinto. Nakatayo pa rin si Leo sa tabi ng mga tipak ng basag na mangkok. Sumandal si Mia sa aking binti. Ang kamay, na humahawak sa aking palda, ay sa wakas ay bumitaw. Sinipa ko ang mga tipak malapit sa mga paa ni Leo palayo. Sabihin mo sa akin mismo kung ano ang gusto mo at ayaw mo. Kung ayaw mo, iwanan mo na lang. Hindi na kailangang itapon. Tumingin si Leo sa akin. Wala siyang sinabi. Isinara niya ang kanyang mga labi. Pagkatapos, inilihis niya ang kanyang mukha. Akala ko hindi siya magsasalita. Lumingon ako upang kunin ang kamay ni Mia. Mula sa likuran ay may narinig na mahinang tunog.
Nang gabing iyon, nakatulog si Mia na hawak ang aking kamay. Kinabukasan ng umaga, tinawag ko ang dalawang bata sa aking silid. Inihanda ko ang almusal. Mas maaga, nagtanong ako sa ilang matatandang katulong. Mahilig si Leo sa isda at baboy na matamis at maasim. Mahilig si Mia sa osmanthus cake at sticky rice lotus root. Mahilig siya sa lugaw na pulang beans. Mga simpleng putahe lamang. Pero dati, halos hindi sila makakaupo sa hapag. Ang panig ni Beatrice ang namamahala sa pangunahing kusina. Lahat ng magagandang pagkain na pupunta kay Toby. Ngayon, inilatag ko lahat. Ang maliit na mesa ay puno. Nagtiptoe si Mia at nakita ang osmanthus cake. Nagningning ang kanyang mga mata sandali lang. Pagkatapos, mabilis siyang tumingin sa ibaba. Umupo siya ng tuwid at maayos. Nakatayo si Leo sa tabi ng mesa. Sumulyap siya sa mga putahe. Pagkatapos, tumingin siya sa akin. Hindi siya gumalaw. Bakit nakatayo ka lang dyan? Umupo ka at kumain. Umupo si Leo. Una, pumulot siya ng isang piraso ng matamis at maasim na baboy. Inilagay niya ito sa kanyang bibig at ngumunguya. Pagkatapos, hindi na niya hinawakan ulit ang pinggan na iyon. Mabilis siya. Parang natakot siya na may makakita. Dahan-dahang humigop si Mia ng kanyang red bean porridge. Tumingin siya sa akin sa bawat ilang higop. Masarap ba? Masarap! Mas masarap kaysa sa ginagawa ng pangunahing kusina. Binigyan ko siya ng isang piraso ng sticky rice lotus root. Sish, kumain ka pa. Mula ngayon, sabihin mo lang kung ano ang gusto mo. Habang abala sa pagkain ng mga bata, may isang katulong na pumasok na may dalang mensahe. Hinihiling ni Ginang Edward at matandang Ginang Sterling na pumunta ka. Para saan? Sabi ng matandang Ginang Sterling, 3 araw na mula nang dumating ang bagong kasal. Dapat siyang magbigay galang sa mga nakatatanda. Inilapag ko ang aking mga chopstick. Nagdagdag ako ng kalahating mangkok ng porridge para kay Mia. Pinunasan ko ang aking mga kamay ng panyo. 4 araw. Sige. Kapag tapos ka na, bumalik ka sa iyong silid. Babalik ako agad. Ang patsyo ng matandang Ginang Sterling ay nasa silangan. Nandoon na si Beatrice pagdating ko. Umupo siya sa tabi ng matandang Ginang Sterling. May hawak siyang tasa ng tsaa. Nang makita niya akong pumasok, ngumiti siya ng bahagya na may pag-aalipusta. Kilala ko ang tingin na iyon. Nagdala siya ng kakampi at naghihintay ng palabas. Nakaupo sa gitna ang matandang Ginang Sterling. Perpekto ang kanyang buhok, walang isang hibla na wala sa lugar. Hindi niya inalis ang tingin sa akin simula nang pumasok ako. Si Clara ay nagbibigay galang kay Lola. Hindi niya ako inanyayahang umupo. Pumunta ka sa 4 araw para magbigay galang? Talagang pumili si Arthur ng magaling na asawa. Kasalanan ko. Hindi. Kahapon ay abala ako sa kwarto ni Leo. Naantala. Tama ka, Lola. Ibinaba ko ang aking mga mata. Ang aking tono ay mas mapagpakumbaba kaysa inaasahan niya. Si matandang Ginang Sterling ay bahagyang nagulat. Marahil hindi inaasahan na ako ay magiging napakasang-ayon. Si Beatrice ay bahagyang umubo sa tabi niya. Si matandang Ginang Sterling ay bumalik sa kanyang kalmado. Inilagay niya ang tasa ng tsaa sa mesa. Isang bagong kasal ang pumasok sa sambahayan. Dapat sundin ang mga patakaran. Wala kang biyanang babae. Didisiplinahin kita para kay Arthur. Simula bukas. Pumunta upang magbigay galang sa madaling araw, araw-araw, at magsilbi ng almusal. Tama talaga si Lola. Ang paglilingkod sa mga nakatatanda sa pagkain ay aking tungkulin. Ngunit ako ay bagong kasal lamang sa sambahayang ito. Hindi pa pamilyar sa maraming bagay. Kaya bakit hindi magsimula ngayon? Hayaan mo akong magsilbi sa iyo ng almusal muna. Upang makita mo kung natutunan ko ng maayos ang mga patakaran. Tumingin ako at ngumiti ng bahagya. Si matandang Ginang Sterling ay sumulyap kay Beatrice. Ang mga labi ni Beatrice ay nakangiti pa rin. Marahil iniisip na ako ay pumasok sa isang bitag. Sige. Ngayon na. Dinala ng mga katulong ang lugaw at mga pinggan. Umupo si matandang Ginang Sterling. Umupo si Beatrice sa tabi niya. Itinaas ko ang aking mga manggas. Kinuha ko ang mangkok ng lugaw mula sa katulong. Iniabot ni matandang Ginang Sterling upang kunin ito. Hindi ko ito ibinigay sa kanya. Lola, maupo ka. Mainit ang lugaw. Hayaan mo akong suriin ito para sa iyo. Hinalo ko ito ng dahan-dahan. Kutsara bawat kutsara. Pagkatapos haluin, dahan-dahan kong hinipan ito. Ang aking mga galaw ay napakarespeto. Ang aking ekspresyon ay napakamasunurin. Lahat ng nasa silid ay nakatingin sa akin. Walang gumagawa ng ingay habang hinahalo ko ang lugaw ng matagal. Tapos na. Ipinasa ko ang mangkok sa kanya. Kinuha ito ni matandang Ginang Sterling. Sumimsim siya. Kumunot ang kanyang noo. Malamig na. Ganoon ba? Hayaan mo akong kumuha ng isa pang mangkok. Clara, ano ang ginagawa mo? Pinapalamig ko lang ang lugaw para kay Lola. Beatrice, huwag magmadali. Ang init ng lugaw na ito. Masusunog ang lalamunan ni Lola. Sabi ni Lola, malamig na raw. Hahaluan ko hanggang hindi na mainit o malamig. Sakto lang. Si Lola ang nakatatanda. Hindi ako magloloko. Tiningnan ako ni matandang Ginang Sterling ng masama. Lalong dumilim ang mukha niya.
Tahimik lang siya. Kapag nagsalita siya, puro pintas. At mas tatagal pa ako. Kaya ako na lang ang pinanood ng lahat habang pinapalamig ang pangalawang bowl. Muli kong inangat ang bowl. Uminom si matandang ginang Sterling ng kalahati, tapos ibinaba ang bowl. Hindi naman gaanong maganda ang ekspresyon niya. Pero hindi rin naman masama. Tahimik lang siyang nagtitimpi. Maganda naman ang asal mo. Salamat po sa gabay, Lola. Nakaupo si Beatrice sa malapit. Nanigas na ang ngiti niya. Hawak niya ang tsaa, pero hindi umiinom. Kumaway si matandang ginang Sterling. Sapat na iyan para sa araw na ito. Hindi mo na kailangan pumunta bukas. Lola? Hindi na kailangan ang pagbati sa umaga. Hindi na rin kailangan ang araw-araw na ritual. Alagaan mo na lang sina Leo at Mia. Gawin mo ang tungkulin mo. Susundin ko po ang utos ninyo, Lola. Yumuko ako, tumalikod, at lumabas. Sa pagdaan ko kay Beatrice, sa wakas ay inangat niya ang kanyang tasa at uminom. Malamig na siguro ang tsaa noon. Paglabas ko ng patio ni matandang ginang Sterling, maliwanag na ang araw. Dumaan ako sa maliit na hardin patungo sa koridor at tumigil sandali. May ilang puno ng winter plum na namumukadkad pa. Dumaan ang malamig na hangin. Nagkalat ng mga gintong talulot sa lupa. Ikakasal lang ako sa pamilyang Sterling ilang araw ang nakalipas. Sinampal ko si Yaya Higgins. Pinalamig ang lugaw ni matandang ginang Sterling at nagalit si Beatrice. Mukhang hindi magiging mapayapa ang lahat. Pero ano naman, bumalik ako. Sina Leo at Mia ay naghihintay pa sa akin. Ganito lumipas ang mga araw. Narinig kong sabi ng mga tao na gusto ni Arthur na magkaroon ng maayos na pagpapalaki ang mga bata, kaya't naantala niya ang paghahati ng sambahayan. Nagtataka ako kung alam niya kung paano ginagamot ang kanyang mga anak ng masama, kung gaano siya magsisisi. Sa araw ng pag-alaala, may sariling plano si Beatrice at hindi sumama sa amin. Nagsunog ako ng insenso para sa aking ina at naghanda para kina Leo at Mia, 2 punong basket ng mga handog na papel para sunugin nila para sa kanilang yumaong ina, ang unang asawa ni Arthur. Lumuhod si Mia nang masunurin sa harap ng brazier, pinapakain ang apoy ng tigi-isang papel, bumubulong ng isang bagay sa kanyang hininga. Nakatayo si Leo sa malapit, hindi ginagalaw ang mga handog na papel sa kanyang basket. Bakit hindi mo sinusunog ang mga ito? Wala namang dapat sunugin. 2 taon na siyang wala. Inilapag niya ang basket sa lupa, tumalikod, at lumabas. Mabilis at matigas ang kanyang mga hakbang, parang tumatakbo siya sa isang bagay. Pinagmasdan ni Mia ang likod ng kanyang kapatid. Isang gusot na handog na papel ang hawak sa kanyang maliit na kamay, ngunit hindi siya tumawag. Mahirap basahin ang batang iyon. Hindi ko na pinag-isipan iyon noon. Pagkatapos ng tanghalian, saka ko napagtanto na hindi ko nakita si Leo ng ilang sandali. Nagtanong ako sa paligid, pero walang nakakaalam kung nasaan siya. Naramdaman kong may mali, kaya tahimik akong umalis sa mesa at pumunta sa likod na patio para hanapin siya. May maliit na abandonadong patio sa kanlurang bahagi ng Sterling Manor. Karaniwang walang tao. Nakabukas ng bahagya ang tarangkahan. Itinulak ko ito ng bahagya at sa loob, nakakagulat na malinis. Ang sahig na asul na ladrilyo ay walang dahon, walang sapot ng gagamba sa ilalim ng mga ambi. Hindi ito mukhang abandonadong patio. Parang may tahimik na nag-aalaga nito ng mahabang panahon. Sa harapan ko ay may lumang altar na may nakalagay na plake ng pag-alaala. 3 platong handog na prutas ang nasa harap ng plaque. Isang patpat ng insenso at ang abo ng insenso ay malinis na nahulog. Nakasalansan ng maayos sa tabi nito ang ilang lumang baul. May mga damit ng babae na nakatupi sa itaas. Isang kahon ng sinulid, isang suklay na peachwood at isang maliit na salamin na tanso. Pinupunasan ni Leo ang plake ng pag-alaala gamit ang kanyang manggas. Napakabagal, ginagabayan ang mga nakaukit na titik ng paisa-isa. Umabante ako ng kalahating hakbang at natapakan ko ang isang maluwag na ladrilyo na gumawa ng mahinang gasgas. Lumingon si Leo at nang makita niyang ako iyon, namutla ang kanyang mukha. Mabilis siyang humarang sa altar. Ma'am, ito ay lumang bodega lang na patio. Walang dapat makita. Kinabahan siya ng todo. Nakadikit ang mga mata niya sa akin. Marahil, natatakot na sabihin kong malas ang mga bagay ng patay. Natatakot na papapalabas ko ang lahat. Natatakot na hindi ko siya iiwanan ng huling alaala na ito. Tumingin ako sa altar sa likod niya. Bagong sindi ang insenso, sariwa ang mga handog na prutas, nakalagay sa plake ng pag-alaala, espiritu ni Elena ng bahay ng Sterling, at halos kumupas na ang gintong pintura. Maingat itong inayos. Sino ang nagwalis dito? Sino ang nagpalit ng prutas? Sino ang nagpalit ng insenso? Sino ang nagsindi? Hinawakan niya ng mahigpit ang gilid ng mesa. Pumuti ang kanyang mga buko. Ikaw ang nagpinta ng gintong mga titik sa plake? Matapos ang mahabang katahimikan, bahagya siyang tumango. Tiningnan ko ang mga lumang baul, yang suklay na kahoy ng peach, yang bronze na salamin. Ito marahil lahat ng gamit ng kanyang nanay. Inipon niya ang mga ito isa-isa at maayos na inilagay dito. Iniisip ni Beatrice na malas ang abandonadong patyong ito,
kaya hindi siya pumapasok dito. Kaya palihim siyang pumupunta rito, mag-isa, nag-aalay ng insenso araw-araw, naglilinis, at inaayos ang plake. Bata, nanigas si Leo. Ang mga matang iyon, laging matatag, nag-urong sa unang pagkakataon. Noong kumain ka sa kwarto ko, tumayo ka ng tama, likod na tuwid. Akala ko may laban ka sa akin. Pero lumalabas na na-miss mo pa rin ang nanay mo. Hindi ba sa tingin mo? Hindi ba sa tingin mo malas ang mga bagay na ito? Bakit magiging malas ang sarili mong nanay? Namaya pa ang nanay ko mahigit 10 taon na ang nakalipas. At itinatago ko pa rin ang mga gamit niya hanggang ngayon. 2 taon kang nagsindi ng insenso para sa nanay mo. Araw-araw na alay, lahat ay maayos. Sa gayong pagiging anak na matapat, papupurihan ka pa ng tatay mo kapag bumalik siya. Masaya ako rito. Bakit ko ito ituturing na malas? Walang sinabi si Leo. Inilayo niya ang kanyang mukha. Umangat na umangat ang kanyang lalamunan. Sa pagkakataong ito, hindi takot tawanan ang nanggaling sa labas ng patio. Ang mga bata ng angkan ay naglalabas ng lumulutang na parol. Pinulot ko ang gintong papel mula sa lupa, hinipan ang alikabok, at sinabi, "Hindi mo na kailangang pumasok ng palihim sa patyong ito. Pumunta ka kahit kailan mo gusto. Kung kailangan mo ng insenso o alay, sabihin mo lang. May sapat tayong pera para magsunog ng mga handog na papel para sa nanay mo habang buhay." Tahimik si Leo ng matagal. Napakatagal na akala ko, tatalikod siya at aalis muli. Okay, May lumang patio sa kanlurang bahagi ng manor, kung saan dati nakatira si Elena. Ipapakita ko sa iyo. natulala pa rin ako. Si Beatrice ay nagdala na ng maraming babae sa patio. Nang makita niya ako at si Leo, kumislap ang mga mata ni Beatrice at bigla siyang nagalit. Oh, Clara, anong ginagawa mo dito? At bakit nandito na naman ang batang ito? Clara, ngayon ay araw ng pag-alaala at namimiss ng bata ang kanyang ina. Natural lang na pumunta siya at magbigay galang. Hindi niya intensyon na galitin ka. Mapagbigay ka. Kaya, huwag mo naman siyang sisihin. Tiningnan ko si Beatrice at ang mga babae sa likod niya na nagbubulungan, nakakunot ang noo at nagbubuntong hininga. Bigla kong naunawaan ang lahat. Ito ay isang plano ni Beatrice. Ang lahat ng usapan tungkol sa paglilibot sa hardin at pagbisita sa lumang patio ni Elena, lahat ito ay bahagi ng kanyang plano. Si Leo ay pumupunta rito araw-araw upang mag-alay ng insenso. Alam na niya ito noon pa, ngunit sinadya niyang dalhin ang lahat dito sa araw ng pag-alaala. Ang layunin niya ay ipakita sa lahat kung paano ko minamaltrato ang anak ng unang asawa. Pinilit ng stepmother ang anak na magtago sa inabandonang patio upang magbigay galang sa kanyang ina. Kumakalat ang balita at si Arthur ay walang magagawa kundi pirmahan ang papeles ng diborsyo. Tingnan ninyo ang abo ng insenso. Yumuko si Beatrice at pumitas ng kaunting abo. Nag-shh bilang pagtutol. Clara, dapat kong sabihin, lumampas ka na. Natural lang na nami-miss ng bata ang kanyang ina. Bakit mo siya pinagkaitan na gamitin ang bulwagan ng mga ninuno? Pinilit mo ang bata na magtago sa isang lugar na ganito. Hinila niya si Leo, papalapit sa kanya. Kumikislap ang tagumpay sa kanyang mga mata. Ang mga babae sa pintuan ay tumingin kay Beatrice. Pagkatapos ay sa akin. Unti-unting nagbago ang kanilang mga tingin. Sa totoo lang, hindi ito ang unang beses na ako ay na-set up. Noong huling pagkakataon, siniraan ako ng aking stepmother sa harap ng angkan. Tinatawag akong ligaw at mahirap pakisamahan. Ano ang ginawa ko noon? Pinagbubugbog ko siya sa harap ng lahat. Clara, itigil mo ang kalokohan mo. Itigil mo na ngayon din. Dumating ang tatay ko upang makialam at pinagbubugbog ko rin siya. Sinabi niya na ako ay pasaway at mahirap pakisamahan. Maigi nang tuparin ko ang reputasyon. Tumayo ako, handa nang sumabog. Ngunit biglang nakatakas si Leo sa hawak ni Beatrice. Umurong siya, tumabi sa akin. Nagkuyom ng kamao si Leo. Hindi malakas ang kanyang boses, ngunit malinaw ang bawat salita. Hindi ganoon ang nangyari. Ako mismo ang humingi ng patyong ito. Ako mismo ang nagsindi ng insenso. Hindi sinabi ni Ginang Sterling na hindi ako pwedeng pumunta. Ngayon, naghanda pa siya ng mga handog na papel para sa aking yumaong ina at hiniling na dalhin ko ang mga ito kay nanay. Si Beatrice ay nagulat. Nagulat din ako. Talagang ipinagtatanggol niya ako. Si Beatrice ay nagsisignalan sa kanya ng baliw. Leo, paano nangyari iyon? Tinakot ka ba niya? Huwag kang matakot. Hindi! Tita Beatrice, nag-overthink ka. Hindi maintindihan ni Beatrice kung bakit hindi natutulad sa plano niya. Nakatitig lang siya ng walang magawa, nalilito. Nakikita ng mga nakatatanda na misunderstanding lang ito. Lahat sila ay nakahinga ng maluwag. Mabilis nilang inayos ang mga bagay at hinila si Beatrice palabas. Beatrice, hindi ba sinabi mong may nakuha kang isang batch ng masarap na tsaa? Tara, tikman natin. Ang mga boses ay humihina. Ang patsyo ay tahimik. Tumingin ako kay Leo. Gusto ko siyang tanungin kung kailan si Beatrice lumapit sa kanya at kung bakit siya nagpalit ng panig sa huling sandali.
Pero hindi ako nagtanong sa huli. Gusto kong hintayin siyang magsalita muna. Si Leo ay tahimik ng matagal. Sa wakas, tumingin siya sa akin. Talaga bang tingin mo ay hindi malas ang mga gamit ng nanay ko? Oo, ganoon. Talaga bang hindi mo iniisip na malas ang patyong ito? Kung may magreklamo na malas ito, hayaan silang lumapit sa akin. Ibinaba niya ang kanyang ulo. Parang ngumingiti. Halos hindi gumalaw ang sulok ng kanyang bibig. Ang kurba ay halos hindi nakikita. Nang tumingin siyang muli, ang kanyang mga mata ay medyo pula. Ngayon, hiniling ni Tita Beatriz na manatili ako sa patyo. Huwag kang pumunta, sabi niya. Hahanapin mo ang lugar na ito maaga o huli. Itinatago ko ang mga bagay na iniwan ng nanay ko ng matagal na panahon. Sinabi ni Tita Beatriz na itatapon mo ang mga ito maaga o huli. Kaya nagtanong ka tungkol sa akin? Oh, Kaya naniniwala ka ba sa sinabi niya o sa nakita mo mismo? hindi ko alam. Binuksan mo ang pintong ito, nakita ang plake ng pag-alaala, at nakita ako. Kung nagpakita ka kahit kaunting pag-ayaw, hahawakan ko ang mga bagay na ito. Walang itatanong at walang sasabihin. Tumingin siya sa akin. Medyo mamula-mula ang kanyang mga mata, pero may matigas pa ring ekspresyon. Pero hindi mo ginawa. Tinanong mo kung sino ang nagwalis ng sahig, kung sino ang nagsindi ng insenso. Wala pang nagtanong tungkol sa mga bagay na iyon. Siya ay napakalungkot at gayon pa man, napakapagmataas. Leo, yumuko ako para makipantay sa kanya. Sa 19 kong taon, tinawag akong halimaw, pinagtsismisan, at pinalayas. Hindi ako nang api sa isang batang naaalala ang kanyang nanay. Hindi dati, at tiyak na hindi sa hinaharap. Gumalaw ang kanyang lalamunan, pero wala siyang sinabi. Hindi mo kailangang matakot o magtago. Iniabot ko ang aking kamay. Hindi mahalaga kung saan nahuhulog ang abo ng insenso o kung mag-aalok ka pa ng ilang prutas. Ang nanay mo ay maayos sa patyong ito at mananatili siyang maayos. Bumalik ka. Naghihintay si Mia na sunugin ang mga handog na papel. Inihanda ko na ang bahagi mo. Tiningnan ni Leo ang aking kamay. Matapos ang mahabang sandali, iniabot niya at hinawakan ito. Pagkatapos noon, nalanta si Beatriz. Ang kanyang 13 taong gulang na makulit na si Toby ay naglalaro pa rin. Sa gabi ng pista ng pag-aani, kami ni Leo ay nagsabit ng parol ng buwan sa harap ng plake ng pag-alaala ng yumaong ina niya. Pagdating namin sa bahay, nakita namin si Mia na nakaupong mag-isa sa bakuran sa ilalim ng matandang puno ng akasya. Umiiyak, hawak ang isang pipit na alay na papel. Ang papel ay punit at may ilang butas. Nang makita niya kami ni Leo, mabilis na tumayo si Mia at dumamba sa aking mga bisig. Kinuha ko siya at pinunasan ang kanyang maruming maliit na mukha. Sino ang nagpasama ng loob ng aking munting Mia? Sumulong ng kalahating hakbang ang katulong at handa nang magsalita. Tiningnan ko siya at agad niyang nilunok ang kanyang sasabihing. Gustong marinig ni nanay mula sa iyo. Tumingin ako pababa kay Mia. Nakakunot ang maliliit na kilay ni Mia. Ilang beses gumalaw ang kanyang mga labi at lalong namula ang kanyang mga mata. Kahit papaano ay nakatayo na si Leo sa likuran niya. Hindi siya nagsalita. Inilapag lang ang kamay sa kanyang balikat. Tumingin si Mia kay Leo. Pagkatapos ay tumingin sa akin. Biglang nangliyad ang kanyang bibig. Kinuha ni Toby ang alay na papel na tinupi ko para kay nanay. Hindi ko ibinigay sa kanya kaya tinapakan niya ito at itinulak ako. Itinaas niya ang sirang alay na papel na iyon at inialay sa akin. Nanay, hindi ko binitawan. Magaling ka. Mas matapang kaysa kay nanay. Hinila ko siya papasok sa aking mga bisig. Binuhat ko siya, inilapag sa aking kandungan, at hinintay siyang tumigil sa pag-iyak bago nagsalita. Mia, bata ka pa. At hindi sapat ang pagiging matapang, kaya kailangan mong matutong maging mas matalino sa kanya. Tumingin sa akin si Mia. Namumula pa ang kanyang mga mata, pero tumigil na siya sa pag-iyak. Ang pagiging mas matalino ay hindi tungkol sa pagkatakot sa kanya. Ito ay tungkol sa pagpili ng tamang sandali. Gamitin ang iyong talino kapag sinaktan kanya ulit at huwag mo siyang harapin ng direkta. Umilag. At kapag umikot siya, ikaw at si Leo ay patiruin siya. Itulak siya sa likod at hayaan siyang mahulog ng malakas. Sumandal si Leo sa pintuan, umangat ang kanyang bibig. Nang makita kong nagbabago ang langit at nagsisimula ng bumuhos ang ulan, hindi ko pwedeng palamigin ang mga bata, kaya isinantabi ko muna ang issue ni Toby. Nang gabing iyon, humiga si Mia sa aking kama. At sa labas, lumalakas ang ulan, hahampas sa mga tile, umaalingaw-ngaw ng malakas. Umupo si Leo sa paanan ng kama, nakasandal sa dingding, tahimik at hindi umaalis. Ibinako ang aking boses. Sinabing, dati akong nakikipag-away sa aking stepbrother,
pero hindi ko siya hinarap ng harapan. Mas malakas siya kaysa sa akin. At kapag sinaktan niya ako, masakit. Pero hindi siya kasing talino ko. Kaya laging ako ang panalo. Inilabas ni Mia ang kanyang mukha mula sa kumot at tinanong kung paano ako nanalo. Dahil takot siya sa insekto, dinikit ko ang isang insekto sa kanyang panloob. Mahilig siyang magsumbong, kaya unang nagkalat ako ng tinta sa kanyang mesa. Pagkatapos siyang sumigaw, itinulak ng aking stepmother ang pinto para lang makita na pinunit niya ang aking kaligrapiya at ibinabad sa isang palanggana ng tubig. Namilipit ang bibig ni Leo. Isang beses, naglagay siya ng tripwire sa bakuran para patumbahin ako. Nag-iwas ako at itinali ko ulit ito sa hagdan ng sarili niyang pinto. Tumakbo siya para magsumbong at nahulog siya ng pasubsob sa flower bed. Nakakapataba lang ng madrasta. Napatawa si Mia ng malakas, pagkatapos ay mabilis na tinakpan ang kanyang bibig. Itinuro ko sa iyo ang lahat ng ito hindi para maghanap ka ng gulo, kundi para malaman mo na kapag ikaw ay dehado, nasasa iyo pa rin ang iyong talino. Kung hindi tama ang timing, magpigil ka. Maghintay ng pagkakataon. Tinapik ko ang kanyang noo. Isang putok at maaalala niya ito. Tumango ng mariin si Mia. Tahimik si Leo, ngunit maliwanag ang kanyang mga mata sa dilim. Umulan, buong gabi. Kinabukasan, nagliwanag. Ang bluestone sa bakuran ay basa pa. Hindi ko inaasahan na sina Leo at Mia ay napakabilis kumilos. Sa sandaling iyon, hinahanap ko sina Beatrice at matandang ginang Sterling upang hingin ang libro ng account at susi ng vault. Mula nang magpakasal ako sa pamilya, hindi nila ako pinayagan na makita ang vault. Tuwing tatanong ako, laging may dahilan sila. Ngayon, wala sa kanila ang mga susi. Bukas, umuwi na ang accountant sa kanyang bayan. Sa susunod na araw, year-end inventory at hindi maginhawa para sa mga tagalabas na makisali. Hindi ko naman pinaplano na maging matiyaga. Ngayong tapos na ang pagpapanggap, hindi na ako magiging magalang. Ngayon, kailangan kong makita ito. Ngunit sina Beatrice at matandang ginang Sterling ay walang pakialam. Ang isa ay sumasipsip ng tsaa at ang isa ay nagpapalit ng paksa. Tumanggi na ibigay sa akin ang mga susi. Habang tayo ay nagtatalo, biglang sumabog ang kaguluhan sa labas. Isang katulong. Pumapasok siya ng nadadapa. Naku! Nahulog si Toby sa kanal! Biglang tumayo si Beatrice. Ibinaba ng matandang ginang Sterling ang kanyang tsaa. Kinuha niya ang kanyang tungkod at lumabas. Sumunod ako sa likod ng mga tao. Lumabas kami ng patio. Nakaupo si Toby sa pasukan ng eskinita, puno ng putik. May gasgas siya sa mukha. May mga bulok na dahon ng gulay na nakadikit sa kanyang buhok. Ang tuyong kanal ay naging sabaw ng putik dahil sa ulan kagabi. Mukha siyang hinugot mula sa basurahan. Nakatayo sina Mia at Leo sa kabilang dulo ng eskinita. Pareho silang malinis na parang bagong ligo. Nasa kamay pa ni Mia ang kalahating pulang laso sa buhok. Nakalabas sa manggas ni Leo ang isang sulok ng laro ng PC. Hinawakan ni Beatrice si Toby at hinila papunta sa kanya. Lumingon siya at tinitigan si Leo. Tinulak mo ba siya? Tumakbo si Toby ng mag-isa habang naglalaro kami ni Leo ng PC sa pasukan ng eskinita at bigla siyang dumating para kunin ang mga iyon pero sobrang bilis ng takbo kaya hindi siya nakatigil. Nagsisinungaling ka? Tinrip nila ako nanay kaya palo mo sila. Sumigaw si Toby hanggang sa pumiyok ang boses niya. Pinunasan ni Beatrice ang putik sa mukha ni Toby gamit ang panyo. Matapos ang ilang punas, inihagis niya ang panyo sa lupa. Tumayo siya at tinitigan ako. Clara, nakita mo rin na sinaktan ng dalawang batang iyon si Toby ng ganito, kaya may utang ka sa akin na paliwanag. Beatrice, anong uri ng paliwanag ang gusto mo? Kung ang dalawang bata ay nakaupo lang sa eskinita naglalaro ng PC, o kaya'y sumugod si Toby para kumuha ng isang bagay at hindi niya napigilan ang sarili. Huwag mong ilipat ang usapan. Pag-usapan natin ang libro ng account. Ilang araw ko nang hinihingi kay Beatrice iyon. Sabi niya hindi pa raw handa. Dahil nandito si Lola ngayon, bakit hindi mo nalang dalhin ang libro ng account ngayon? At titingnan nating linya sa linya sa harap niya. Hindi pa natin naaayos ang away ng mga bata. Tapos na ang usapin ng mga bata. Masyadong mabilis tumakbo si Toby at nadulas sa lumot. Wala nang ibang masisisi tungkol sa libro ng account. Tinatanggihan mo ako. Dahil nandito tayong lahat ngayon, ayusin na natin ito minsan at para sa lahat. Maliban kung takot kang ipakita ang mga iyon, umubo ang matandang ginang Sterling. Tiningnan ako ni Beatrice, saka ang matandang babae. Hawak ng matandang babae ang kanyang tasa ng tsaa, walang sinasabi at hindi siya pinipigilan. Nagngalit ang mga ngipin ni Beatrice, pagkatapos ay lumingon at naglakad papunta sa patio. Kung gusto ni Clara nang makita ang mga iyon, sige. Nakasalansan ang libro ng account, kalahating talampakan ng kapal. Ipinadala ni Beatrice ang mga ito sa mesa ng pangunahing bulwagan. Narito ang huling 3 taon. Kung gusto ni Clara tumingin, pwede siyang maglaan ng oras. Binuksan ko ang una. Maayos ang mga unang pahina,
Pero sa isang entry, may tinta na pumahid. Binago ang entry na iyon. At ilang pahina ang pinunit. Ang mga gilid ay bako-bako. Nagtaas ako ng kilay at iniharap ang libro ng account kay Beatrice. Beatrice, bakit maraming pagbabago? Ilang taon na ang nakalipas. Hindi ko maalala. Talagang hindi ko maalala. Nagbukas ako ng isa pang libro na itinuro ang punit na pahina. Kaya saan napunta ang pahinang ito? Hindi ito maaaring galing sa mga daga. Ang mga daga ay ngumunguya sa mismong pahina na may mga numero. Natahimik si Beatrice. Sa likod niya, si Yaya Higgins ay hindi napigilang umusad ng kalahating hakbang. Bumuka lang ang kanyang bibig. Tiningnan ko siya. Agad siyang umatras. Ang kalahati ng kanyang mukha ay namamaga pa. Kung hindi mo matandaan, Beatrice, ibigay mo na ang susi ng vault. Hindi tugma ang mga account. Tingnan natin kung magkano ang natitira sa vault. Dapat, iyon ay tugma. Clara, hindi naman sa ayaw kong ibigay ang mga ito. Pilit na ngumiti si Beatrice. Mas malala pa ito kaysa sa pag-iyak. Marami sa vault, porselana at seda. Ikaw lang ang mag-iisa. Paano kung may masira? Ako ang mananagot sa anumang sira. Kung masira, babayaran ko gamit ang aking bigay kaya. Nanindigan ako. Pinipilipit ni Beatrice ang kanyang panyo. Nagpadyak si Yaya Higgins dahil sa pagkadismaya. At sa wakas ay ibinaba ni matandang ginang Sterling ang kanyang tasa. Ang kalansing ay mahina, ngunit natahimik ang buong silid sandali. Biglang may mabilis na yabag mula sa labas. Pumasok ang isang katulong, gulong-gulo. May masamang nangyari. Ginoong Arthur. Bumalik na si Ginoong Arthur. Biglang tumahimik ang bulwagan. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Beatrice. Umurong ng kalahating hakbang si Yaya Higgins. Ang kamay ni matandang ginang Sterling ay nakalutang pa rin sa kung saan niya inilapag ang tasa. Lumingon ako at tumingin sa pintuan. Bumukas ang pinto ng patio. Sa takip silim, may nakatayong tao. Si Arthur ay nakasuot ng bahagyang luma na opisyal na robe. Pagod mula sa paglalakbay. May hawak siyang latigo sa pagsakay. Siya ay matangkad. Kahit isang sibil na opisyal, ilang taon siyang nagpapatrol, kaya hindi mahina ang kanyang pangangatawan. Habang nakatayo siya roon, sumulyap siya sa karamihan sa patio at tumigil sa mga libro ng account sa harap ni Beatrice. Pagkatapos, sa namamagang pisngi ni Yaya Higgins. At sa wakas, sa isang nagtatago sa likod ng isang katulong, si Mia. Sa likod niya ay sumunod ang ilang tagapaglingkod mula sa mga ruta ng kalakalan. Ang bawat isa ay may kamay sa kanilang espada sa tagiliran. Si Arthur ay hindi agad nagsalita. Iniabot muna niya ang latigo sa isang tagapaglingkod, pinagpag ang kanyang manggas, pagkatapos ay tumingala. Hindi malakas ang kanyang boses, ngunit pinatigil nito ang lahat sa kanilang mga kinatatayuan. Lahat? Anong nangyayari dito? Nagmadaling lumapit sina Leo at Mia. Yumuko si Arthur at niyakap ang dalawang bata. Medyo nakatupi ang kanyang manggas na nagpapakita ng lumang peklat sa kanyang pulso. Habang hinahawakan ang dalawang bata, ang kanyang mga mata ay kalmado at tahimik, ngunit may utos na walang galit. Ang isang sulyap niya ay nagpatahimik sa maingay na silid. Sa aking kamay, nakakapit pa rin ako sa kalahating set ng mga susi na kinuha ko mula kay Beatrice. Ang mga susi ay nakakuyom sa aking palad. Hindi lamang ako hindi nagpaluwag ng hawak, lalo ko pa itong hinigpitan. Ngunit sina Beatrice at matandang ginang Sterling ang unang nag-react. Arthur! Sa wakas ay bumalik ka. Ang bruhang ito ay isang mamamatay tao. Wala kaming ginawa kundi maging mabuti sa kanya. Ngunit siya ay walang sawang sakim. Inaapi niya kami. Nakuha na niya ang lahat ng gusto niya at gusto pa niyang agawin ang asyenda ng pamilya. Inaapi kami hanggang mamatay sa kanya. Natisod si Beatrice at nagmamadaling lumapit. Siya ay humihikbi at umiiyak. Si matandang ginang Sterling ay sumandal din sa kanyang baston at pasuray-suray na lumakad pasulong. Pinunasan ni Beatrice ang kanyang mga mata ng panyo. Anong kasawian para sa pamilyang ito? Isang trahedya. Ang dalawang ito ay iisa ang tono. Ang may sala ang unang nag-aakusa. Nagkalat sila ng walang kabuluhan, ng walang kahit anong hiya o pamumula. Tumuwid si Arthur. Ang dalawang bata ay nakakapit pa rin sa kanyang Amerikana. Hindi binitawan. Hindi siya tumingin kay Beatrice, ni kay matandang ginang Sterling. Ang kanyang tingin ay lumipas sa mga tao sa silid at dumapo sa akin. Clara, totoo ba ang sinabi ni Beatrice at ni Lola? Tinawag niya akong Clara. Ang kanyang tono ay walang emosyon, hindi mabasa. Inihagis ko ang mga susi sa mesa. Sa sandaling magsasalita na ako, biglang lumabas si Mia mula sa likuran ko. Ang kanyang maliit na mukha ay namula. Ang kanyang mga mata ay nananatiling pula. Nanginginig ang kanyang boses.
Ngunit malinaw niyang sinigaw ang bawat salita. Nagsisinungaling sila. Hindi sila inapi ni nanay. Inapi nila si nanay. Ninakaw ni Toby ang aking mga handog na papel. At itinulak niya ako. Si Leo ay humakbang din pasulong. Hindi siya tumingin kay Beatrice, ni sakin. Naglagay lang siya ng libro sa tabi ng tambak ng mga libro ng account. Iyon ay ang talaang kanan ng pamilyang Sterling. Ama, pakisiyasat ang mga account. At gayon din, Ama, pakibalik ang karangalan ni Ina. Hindi malakas ang boses niya, pero malinaw ang bawat salita. Tumingin si Arthur kay Leo, tapos sa akin. Malamang hindi niya inakala na ang kanyang mapagmataas at matigas na anak ay, habang wala siya, maninindigan sa akin. Nanatili ang tingin niya sa akin saglit. May gulat sa kanyang mga mata. Pero higit sa lahat, pagpapatunay. Bigla akong naging panatag. Kinilala niya iyon. Hindi ang ambag ko, kundi ang pamilyang ito. Kabilang na ako. Leo, ikaw na magsabi sa kanila. Umuna si Leo. Hindi siya tumingin kay Beatrice, ni sa akin. Tapat na nagkita ang kanilang mga mata ng kanyang ama. Tatay, hindi kailanman inapi ni Ina si Lola o si Tita Beatrice. Sa totoo lang, si Tita Beatrice ang nanggugulo sa kanya. Noong araw ng pag-alaala, sinabi sa akin ni Tita Beatrice na magtago sa Ancestral Hall. Gusto niya akong gamitin para maakit si Ina at mahuli siya. Tapos dadalhin niya ang mga kababaihan ng angkan para saksihan. Ipapalabas na inaapi ni Ina ang lehitimong anak. Tumanggi ako at namutla si Beatrice. Leo, anong kalokohan yan? Lumingon siya at hinawakan ang manggas ni Arthur. Arthur? Hindi ko ginawa ang ganoong bagay. Tiyak na si Clara ang nagpilit. Beatrice, babaan mo ang boses mo. Binawi ni Arthur ang manggas niya. Naiwan ang kamay ni Beatrice na nakalutang sa hangin. Ang tama at mali. Kaya kong husgahan sa sarili ko. Tiningnan niya ako. May pagkakomplikado sa kanyang tingin. Kaya ngayong araw, ang pagsuri ng libro ng account at pag-aagawan ng susi ng vault. Ano ba ang ibig sabihin noon? Muli kong hinawakan ang singsing ng mga susi. Sa pagkakataong ito, wala akong naramdamang pagkakasala. Inihanda ako ng mga bata ng daan. Kung magpapatuloy akong magalang, mabibigo ko sila. Simula nang magpakasal ako sa pamilyang ito, wala akong nakita kahit isang pahina ng libro ng account. Hindi ako kailanman nakatapak sa bodega. Ngayon, malalaman ko kung saan ginastos ang opisyal na sahod ni Ginoong Arthur sa lahat ng mga taong ito talaga. Ikaw nagsasalita ka ng walang katuturan. Arthur, huwag kang maniwala sa mga kasinungalingan ng isang tagalabas. Beatrice, ingatan mo ang iyong mga salita. Pinutol siya ni Arthur. Lumingon siya sa mga tagapaglingkod sa likuran niya. Ipinakikilos niya na siya ang kanyang asawa. Walang tagalabas dito. Natanggap ng mga guwardya sa mga ruta ng kalakalan ng utos. Diretso silang pumunta sa bodega. Nang makita ito, ang matandang ginang Sterling ay nagpalingalinga ang kanyang mga mata at nahimatay pa atras. Lumapit si Arthur. Yumuko siya at nagmasid ng ilang sandali. Pagkatapos ay inabot niya ang kanyang kamay. Mahinahon niyang pinindot ang philtrum ng matandang ginang Sterling. Ang matandang ginang Sterling na nagpapanggap na walang malay ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata. Tigilan mo ako sa paggurot, tigilan mo ako. Matapos ang mahabang pagtatalo, si Beatrice at ang matandang ginang Sterling ay tuluyang nanghina. Ang opisyal na sahod ni Arthur sa paglipas ng mga taon, ang mga subsidyo para sa inspeksyon sa mga kanal at ang taunang mga regalo ay malinaw na nakatala sa libro ng account. Ngunit halos wala nang natira sa bodega. Lahat ay inilipat sa patio ng ikalawang sangay. Ang ginastos para kina Leo at Mia ay halos hindi na kailangan ng kalkulasyon. Habang nagbabasa si Arthur, lalong dumidilim ang kanyang mukha. Binaliktad niya ang huling ilang pahina. Lumilitaw ang isang punit na pahina. Ano ang nakataya sa mga punit na pahinang iyon? Binuksan ni Beatrice ang kanyang bibig, ngunit walang lumabas na salita. Sa takip silim, bumalik si Edward mula sa opisina ng pamahalaan. Pagpasok niya, nakita niya ang mga guwardiya mula sa mga ruta ng kalakalan na nakatayo sa bakuran. Lubos na tahimik ang pangunahing bulwagan. Sumilip siya mula sa pintuan at nanghina ang kanyang mga binti. Mabilis siyang pumasok at walang sinasabi. Itinuro si Beatrice at sinabi kay Arthur, Lahat ito ay kasalanan ng babaeng ito. Sasawayin ko siya mamaya. Huwag mo akong pagbuntungan at sirain ang ating ugnayang magkapatid. Tumingin si Arthur sa kanya. Ipinikit niya ang mga libro ng account. Naalala mo pa pala na magkapatid tayo, Edward? Sa lahat ng mga taon na ito, ako ay malayo sa pag-inspeksyon ng mga kanal sa utos ng kanyang kamahalan. Hindi ko kayang palakihin ang sarili kong mga anak. Paulit-ulit akong nakiusap sa iyo na alagaan sila. Center, ngunit tingnan mo ang ginawa mo sa kanila. Nakaramdam ng pagkakasala si Edward. Inilihis niya ang kanyang mukha. Hindi siya nangahas magsalita. Malamig na tiningnan ni Arthur silang lahat. Umiwas si Beatrice sa likod ni Edward. Ipinikit ng matandang ginang Sterling ang kanyang mga mata. Hinimas niya ang kanyang mga sentido. Tinitigan ni Edward ang sarili niyang mga bota. Tumalikod si Arthur.
Inilapag niya ang mga libro ng account sa mesa. Mula ngayon, hati na ang sambahayan. Lahat ng perang ninakaw mo, kunin mo bilang paraan ko ng paggalang kay Lola. Simula ngayon, magkakahiwalay na tayo. Wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Kahit gaano sila umiyak at nagsisi, sa wakas ay nahati ang sambahayan. Nang gabing iyon, inutusan ni Arthur ang kanyang mga alipin na ilagay isang pintong kahoy sa pagitan ng silangang pakpak at ng pangunahing pakpak. Nilangisan niya ang mga bisagra ng 3 beses ng langis ng tong upang hindi ito lumangit-ngit kapag binuksan o isinara. Ipinako niya ang isang karatula sa itaas ng pinto sa kanyang sariling sulat kamay. Pribado, silangang pakpak, hindi maganda ang kaligrapiya, ngunit matatag ang mga guhit. Abala pa ang mga bantay pinto. Nasa pangunahing bulwagan kami ng silangang pakpak ni Arthur, nakaupo ng magkaharap. Nagbabasa siya ng opisyal na dokumento. Nagbuburda ako ng panyo. Tahimik ang silid. Si Daisy lang ang makikita mong paminsan-minsang gumagalaw. Kahit mag-asawa na kami, ito ang unang pagkakataon na ganito kami kalapit. Ang awkward at kakaiba ng pakiramdam. Medyo nagkahiyaan kami saglit. Sabay na pumasok sa silid sina Leo at Mia. May hawak na papel si Mia. Ibinigay niya ito kay Arthur na para bang kayamanan. Tatay, tingnan mo, kaligrapiya ko ito. Kinuha ito ni Arthur. Pinag-aralan niya ito sa liwanag ng kandila sandali. May bahagyang ngiti na lumitaw sa sulok ng kanyang bibig. Mas maganda pa, kaysa sa isinulat ni tatay noong bata siya. Walang sinabi si Leo. Inilagay lang niya ang maliit na bordadong supot sa mesa. Itinulak ito papalapit kay Arthur. Ang supot ay may bordang ilang tangkay ng kawayan. Hindi masyadong maayos ang mga tahi. Ngunit ang bawat dahon ay gumamit ng iba't ibang kulay ng berde. Pinulot ni Arthur ang supot. Pinihit-pihit niya ito ng matagal. Tinuruan kami ni nanay. Tinuruan din kami ni nanay ng aritmetika. Mabilis na sumingit si Mia. Marahang tumango si Leo. Nagkaroon ng sigla ang silid ng matagal. Hanggang sa antukin ng dalawang bata. Inihatid sila pabalik ng katulong. Hawak ni Arthur ang bordadong supot na iyon. At lumingon sa akin. Salamat. Maganda ang pagtuturo mo sa mga bata. Hindi na kailangang magpasalamat sa akin. Hindi ba ito ang inaasahan mo? Kanina ko pa iniisip, pinakasalan mo ba ako talagang dahil wala kang ibang pagpipilian? Tiningala ko si Arthur. Hindi siya umiwas ng tingin. Diretsyong nakatingin sa akin. Walang pagkakasala sa kanyang mga mata, kundi may kaunting katapatan. Parang hinihintay niya akong magtanong. Napagaan ang loob ko. May mga pagpipilian siya. Pumili na siya. Idinikit ko ang karayom sa panyo. Nagtanong-tanong ka. Alam kong matapang ako, mahirap guluhin. Pero isang bagay ang dapat mong asahan. Hindi ako magtatanim ng galit sa mga bata. Muling niyakap ni Daisy si Arthur. Tumahimik siya ng matagal, pagkatapos ay bumuntong hininga ng mahina at ngumiti ng bahagya. Tama ang hula mo. Nagtanong-tanong nga ako, ano ang nalaman mo? Ang tindahan ng butil sa Timog, kinusulta mo ang mga libro, kasama ang tagapamahala. Sinabi ng tagapamahala na kumuha ka ng 3 dagdag na bushels ng bigas. Inilapag mo ang ledger sa counter. At sinabing kung gusto nilang timbangin nila ito butil-butil. Kung kulang, siya ang magbabayad ng 10 beses. At kung sobra, kailangan niyang isara ang tindahan. Sa huli, inamin ng tagapamahala ang kanyang pagkakamali. At hindi mo siya pinilit na isara ang tindahan. Nalaman ko rin ang tungkol sa anak ng iyong madrastra, na ngayon ay umiiwas sa iyo. Ang isang taong inabuso mula pagkabata. Ang pinakamahusay na marunong humarap sa mga taong umaabuso sa mga bata. Hindi kita pinakasalan dahil wala akong pagpipilian. Dahil bagay ka. Kaya mo silang kunin. At hindi mo gagalawin ang mga anak ko. Tumingin siya sa akin. Kaya okay lang sa iyo na hayaan ang isang halimaw na pumasok at gumawa ng mga kaaway para sa iyo? Hindi gumagawa ng mga kaaway. Gawin lang ang dapat gawin. Ano pa bang gagawin mo? Inilagay niya ang bordadong supot sa kanyang tuhod. Kalmado ang kanyang mga mata. Para mabawi ang dapat kong ginawa sa lahat ng mga taon na ito, pero hindi ko ginawa. Nagkasala ako sa iyo. Tumigil siya sandali. Sumilay ang pagkakasala sa kanyang mga mata. Ang mitsa ng lampara ay kumislap muli. Napakunot ang sulok ng aking bibig. Hindi naman kasi nagkasala ka sa akin. Nakabuti ito sa akin ang pagkakaayos na ito. Kung wala ka, nandoon pa rin ako sa bahay ng mga Vance, kasama ang aking madrasta. Nag-aayos ng mga hidwaan. Binaliktad ko ang panyo at nagpatuloy sa pagbuburda. Pero hayaan mong linawin ko. Magpapatuloy tayo gaya ng dati. Ako na ang bahala sa mga bata. Tungkol naman sa iyong negosyo, hindi ako makikialam. Bilang kapalit? Lahat ng mayroon ako ay sa iyo na gamitin. Siya na ang pumalit sa usapan. Mula sa supot, naglabas siya ng singsing ng mga susi. At inilagay ito sa mesa. Isang maliit na selyo ang nakalawit mula sa susian. Nakaukit dito ang opisyal na uniforme ng mga ruta ng kalakalan
at isang kahoy na kahon ng kandado. Binuksan niya ang takip. Sa loob ay mga titulo ng ari-arian at lupa. Pagbalik ko sa kabisera ngayong pagkakataon, binigyan ako ng kanyang kamahalan ng ilang ginto at matabang lupain. Hindi naman kalakihan, sapat ito para sa aking opisyal na sahod mula sa ilang taon ng pag-iinspeksyon sa mga kanal. Sobra-sobra na nga at nandito na lahat. At saka, wala akong gagawing hindi nararapat sa labas. Hindi na kailangan mag-alala tungkol doon, Ginang Sterling. Gaano ba mapagkakatiwalaan ang salita ng isang lalaki? Mahirap sabihin, pero inilapag niya ang mga susi at ang kahoy na kahon ng kandado sa mesa. Naroon lahat ang mga titulo ng ari-arian. Iyon ay nagpapakita ng sinseridad. Mula ngayon, ipaubaya ko na sa iyo, Ginang Sterling. Kinuha ko ang mga susi. Ang mga mata ni Arthur ay may ngiti. Tumayo siya at yumuko ng malalim at maayos. Pagkatapos ng usapan, bumalik akong matulog kasama ang dalawang bata. Gusto ko ang ganitong uri ng relasyon. Bawat isa ay kumukuha ng kailangan. Walang dagdag na pasanin. Nakakatipid ng maraming gulo. Matapos ang paghahati ng sambahayan, si Beatrice ay gumawa ng ilang eksena. Sanay silang mamuhay ng marangya. Ngayong wala na ang opisyal na sahod ni Arthur, nahihirapan silang mabuhay. Unang lumapit sa akin si Beatrice, na sinasabing hindi patas ang paghahati. Sinabi ko sa kanya, patas man o hindi, nasa libro ng account lahat, at kung sa tingin mo ay hindi patas, dalhin mo ang libro ng account sa hukuman. Tumayo siya sa pintuan ng matagal, at umalis ng walang imik. Maya-maya, may ipinadala siyang tao para mangutang. Inilapag ko ang kahoy na kahon ng kandado sa mesa. Sinabi ko na ang pera ni Ginoong Arthur ay para sa dalawang bata. Wala kahit isang sentimong ipapahiram. Sa kabutihang palad, nagbalik si Arthur. Mula sa paglalakbay na ito, nang maraming katulong mula sa mga ruta ng kalakalan. Kahit gaano pa magulo si Beatrice, walang kabuluhan lang iyon. Makalipas ang ilang araw, dumating na ang opisyal na utos ng paglilipat. Si Arthur ay hinirang na mahistrado ng Bayan Ilog upang mga siwa sa paghuhukay ng mga kanal. Maganda ang kabisera, pero ang ikalawang sangay ay patuloy na pumupunta para mang-istambay kada ilang araw. Nakakainis. Sa Bayan ng Ilog na lang tayo pumunta. May lumang asyenda sa Bayan ng Ilog, malapit sa lawa ng kristal. May lumang punong laurel sa bakuran, magandang pagmasdan ang buwan. Sige, pumunta na tayo. Noong araw na siya ay nanumpa, isang manipis na ambon ang bumalot sa kanal. Nasa cabin ako noon, binabasa ang mga kronika ng ilog sa dalawang bata. Si Arthur ay nakatayo sa proa, nakikipag-usap sa mga opisyal ng ruta ng kalakalan. Siya ay nagpalit ng gray-blue na kaswal na robe, na ang mga manggas ay bahagyang naka-roll up na nagpapakita ng lumang peklat sa kanyang pulso. Siya ay nagsalita ng mahina, paminsan-minsan ay kumikilos ang kanyang mga kamay. Ang hangin ay nagpapakalaspag ng kanyang mga manggas ng malakas. Habang lumilipas ang panahon, ang mga opisyal na iyon ay paminsan-minsan akong nakikita sa labas ng cabin. Isang matandang manggagawa sa kanal ang nagsabi, si Commissioner Sterling ay palaging matapat sa mga ruta ng kalakalan. Isang taon noong panahon ng baha, pumutok ang tabing ilog, at siya mismo ay bumaba para maglipat ng mga sandbag. Isang bato ang tumama at naghiwa sa kanyang binti. Kinabukasan, bumalik siya sa pilapil, gaya ng dati. Si Commissioner Sterling ay hindi naalagaan ang sarili niya sa lahat ng mga taon na ito. Akala namin sa kanyang personalidad, malamang na mag-isa siya sa huli. Buti na lang, nakilala niya si Ginang Sterling. Hindi nila alam, nagamit lang namin ang isa't isa ni Arthur. Sumandal ako sa rehas at tumawa ng mahina. Kahit may ako o wala, si Commissioner Sterling ay pareho lang. Sino ang nagsabi? Napansin ko mula nang bumalik tayo at nakita niya si Ginang Sterling. Si Commissioner Sterling ay hindi tumigil sa pagngiti. Ganoon ba? Itinaas ko ang kurtinang kawayan at tumingin sa malayo. Si Arthur ay kasama ng ilang batang opisyal ng kanal. Nakatayo sa proa, itinuturo ang isang sandbar sa gitna ng ilog. Iniisip ko kung anong kwento ng pamamahala ng ilog ang sinasabi niya. Hindi siya nag-asawa ng bata. 28 pa lang siya ngayon. Sa ngiting iyon, para siyang estudyante. Baka naramdaman ang tingin ko, bigla siyang lumingon. Mabilis kong ibinaba ang kurtina. Tumayo ako na ang likod ay nakadikit sa dingding ng cabin. Masyadong mabilis ang tibok ng puso ko. Nakakatawa ang bilis. Medyo nakakaawa ang pakiramdam ko. Ngunit sa kabilang banda, si Arthur ay nag-iinspeksyon sa mga kanal sa loob ng maraming taon. Sa pamamagitan ng hangin at ulan, ang kanyang pangangatawan ay talagang payat at malakas. Ang bangka sa kanal ay naglakbay ng mahigit kalahating buwan at pumasok sa pintuan ng tubig ng Rivertown. Ang Rivertown ay mas mahalumigmig kaysa sa kabisera. Ang hangin ay makapal sa kahalumigmigan. Bumili si Arthur ng isang tirahan malapit sa lawa ng kristal, isang maliit na asyenda. Isang matandang punong laurel sa patio ay siksik at berde, nagbibigay lilim sa halos kalahati ng bakuran. Ang bahay ay luma, pero ito'y pinananatiling maayos. Tungkol naman kay Arthur,
Hindi ako gaanong nakasama sa kanya. Pumupunta siya sa opisina tuwing madaling araw-araw-araw. Sa hapon, pumupunta siya sa mga pantalan ng ruta ng kalakalan. Pagdating niya, karaniwan ng madilim na madilim. Minsan lang, para pag-usapan ng mga bagay-bagay tungkol sa pamilya, pumupunta ako sa kanyang silid ng pag-aaral. Pagkatapos mag-usap, pareho kaming tumatahimik. Binabasa niya ang mga opisyal na dokumento. Uminom ako ng tsaa ng mga 10 minuto. Pagkatapos, magpapakawala ako ng ilang tawang awkward. Tatayo ako at babalik sa aking silid. Malamig at mamasa-masa ang gabi. Matagal akong nakaupo sa aking silid. Ang bango ng laurel ay dumating ng paalon-alon sa bintana. Tumingin ako sa walang laman na kama na may canopy. Sa hindi malamang dahilan, parang ang laki-laki ng silid. At sa oras na iyon, nakarinig ako ng katok sa pinto. Malumanay na mga buko ang kumakatok sa kahoy. 2 mahinang tapik. Binuksan ko ang pinto. Si Arthur ay nakatayo sa pintuan. Maliwanag na galing siya sa opisina. Hindi pa siya nagpapalit ng kanyang uniforme. Ngunit wala ang kanyang sombrero. Medyo magulo ang kanyang buhok. May hawak siyang kahoy na kahon ng kandado. Hindi siya pumasok. Ibinigay lang niya sa akin ang kahon ng kandado. Ano ito? Mga titulo ng ari-arian at lupa, lata. At ang titulo ng bahay para sa asyenda na ito. Binuksan niya ang kahon ng kandado. Sa loob ay ilang papel na maayos na nakatiklo. Isang maliit na selyo ang nagpapatong sa kanila. Tumigil siya saglit. Pagkatapos, mula sa kanyang manggas, kinuha niya ang isang opisyal na liham, nasira ang selyong wax. Ito ay kopya ng utos ng paglilipat mula sa ministeryo noong nakaraang buwan. Pagkatapos ng Rivertown, baka kailangan kong pumunta pa sa Timog. Inilapag niya ang liham sa tabi ng kahon ng kandado. Ang pag-iinspeksyon sa mga kanal ay hindi katulad ng pagiging opisyal sa kabisera. Nakatayo ka buong taon. Bago tayo nagpakasal, madali lang ang buhay mo. Pagkatapos mong pakasalan ako, dinala kita sa ganitong gulo. Ang aking kapatid, ang aking hipag, si Lola. Walang sino man sa asyendang ito ang madaling pakisamahan. Kung hindi ka masaya sa Rivertown, hindi mo na kailangan pag-usapan kahit kanino. Pwede mong gawin kahit anong gusto mo. Ang nasa loob ng kahon ng kandado na ito ay sapat na para sa buong buhay mo. Kunin mo. Tumigil siya doon, at tumigil sandali. Parang may nakabara sa lalamunan niya. Nilunok niya iyon. Itinulak niya ang kahoy na kahon ng kandado palapit sa akin. Ang kanyang mga daliri ay nakadikit sa mga papeles ng diborsyo. Namumutla ang kanyang mga buko. Tumingin ako pababa sa kahoy na kahon ng kandado. Saka sa kanya. Nandito ka ba ngayong gabi para pag-usapan ang paghahati ng sambahayan? Umiling siya. Marami kang inihanda ngayong gabi. Utang ko sa iyo ito. Sa ano? Tumingin siya sa akin at biglang tumahimik. Ang mukhang iyon na kayang sumulat ng 3,000 salita sa opisyal na dokumento. Ngayon ay hindi makapagsalita, kahit isang salita. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, nagsalita siya. Ang kanyang boses ay mas malalim at mas mabagal kaysa dati. Hindi ako magaling sa mga salita. Tumingin siya sa akin, parang nagpasya na siya. Kung gusto mong umalis, ito ang magiging proteksyon mo. Hindi kadena na pumipigil sa'yo. Kung handa kang manatili, Umangat ang kanyang lalagukan at direktang tumingin sa akin. Ang mga matang iyon, na kahit sa inspeksyon ng baha ay hindi kumukurap, ngayon ay halos masyadong maningning. gusto kong maging tunay na mag-asawa tayo. Wala nang iwasan, wala nang takot lumampas. Ayaw ko na araw-araw magkaharap parang may ilog sa pagitan natin. Hindi ako mahilig magsalita at hindi ako marunong mag-sweet talk. Ang lalaking sanay sa mga kanal hindi rin araw-araw uuwi. Ngunit pwedeng isama ko ang pangalan mo sa akin. Hindi bilang Clara, hindi bilang ang bahay ng Sterling. Ikaw si Clara. Lahat ng pag-aari ko mula ngayon ay sa pangalan mo na lamang. Lahat ng ito at ako, handang tanggapin? Inilapit niya ang kahoy na kahon ng kandado ng kalahating pulgada. Hindi namamalayang kiniskis ng kanyang mga daliri ang sulok ng kahon, na iwan ang maliit na gasgas. Sandaling blanko ang isip ko. Tiningnan ko ang kanyang mga mata, at alam kong pareho ang nararamdaman ko. Umurong ako ng kaunti. Pasok! Malamig dito sa labas. Sumilip ang liwanag ng buwan sa siwang ng pinto. Bumagsak sa kanyang mga balikat. Hindi siya kumilos. Parang hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Inabot ko at pinulot ang kahoy na kahon ng kandado.
May maliit na gasgas sa gilid ng kahon. Medyo magaspang sa pakiramdam. Inilapag ko ang kahon sa mesa. Umabante siya ng isang hakbang. Marahan na sumara ang pinto sa likod ko. Ang punong laurel sa labas ng bintana ay namumulaklak ng husto. Napakakapal ng bango kaya parang nakakasakal. Isang busina ng bapor ang umalingaw-ngaw sa malayo sa kanal. Ang alingaw-ngaw nito ay nagtagal sa ibabaw ng tubig. Ang hangin sa bayan ilog ay mas mahina kaysa sa kabisera. Ang oras ni Arthur sa opisina ay mas maikli kaysa noong nasa kabisera siya. Bumalik siya tuwing hapon. Naglagay siya ng upuan na kawayan sa patio at nagbasa sa tabi ng punong laurel. Tiningnan ko ang sanga ng laurel na iyon at naisip ko sa sarili ko na magtanim ng makakain sa bakuran. Pagdating ng tagsibol, may inutusan ako na maglinis ng maliit na gulayan sa likod bahay. Nagtanim kami ng chives at scallions. Dumaan si Arthur at tiningnan. Kinabukasan, may lumitaw na bakod na kawayan sa paligid ng gulayan. Hindi na kailangang magtanong siya iyon. Ang araw-araw na pangangailangan ng asyenda, hindi ko na kailangang alalahanin. Pero mas gusto kong mamahala ng kusina. Ang lutuin ng bayan ilog ay matamis at sariwa. Itinuro sa akin ng isang lokal na tagapagluto ang paggawa ng bola-bola ng alimango at baboy. Ang karne ng alimango ay dapat bagong hango, 30% taba, 70% payat. Noong unang beses kong ginawa ang mga ito, nasobrahan ko ng luto at ang mga bola-bola ay nagkahiwalay. Sarap! Tahimik na tumayo si Leo at dinalhan ako ng isang tasa ng mainit na tsaa. Nanay, uminom ka ng tubig. Tiningnan ko siya. Sa mga mata at kilay ng batang ito, lahat ng dati niyang pagkamalamig ay nawala. Ang kanyang mga salita at kilos ay naging mas mahinahon. Katulad ng kanyang ama, pero may kaunting lambing. Si Mia ay mas matalino at mas mapaglaro. Sinundan niya ang isang matandang guro ng boxing mula sa mga ruta ng kalakalan at natuto ng ilang depensa sa sarili. Kapag nakipag-away siya sa mga batang mas matanda ng ilang taon, hindi siya natatalo. Pero alam niya ang kanyang limitasyon. Kapag nasukol niya ang isang tao, siya ay uurong ng isang hakbang at sasabihing may ngiti, tama na ang laro ko sa iyo. Pero kapag hindi siya manalo, hindi siya nagpupumilit na maging matapang, lilingon lang siya at tatakbo. Pagkatapos ay babalik na may kasamang iba. Sinabi ni Leo na nakuha niya ito sa akin. Sinabi kong hindi ako ganoon katalas sa edad niya. Diretso lang akong dadaanan. Natuto siyang pagsamahin ng tapang at husay. Paminsan-minsan, dumarating ang balita mula sa kabisera. Kung wala ang opisyal na sahod ni Arthur, si Beatrice ay nahihirapang mabuhay. Sumulat siya upang sabihin na si Toby ay magsisimula na sa paaralan at gusto niyang tumulong si Arthur ng pera. Binanggit din niya si Leo at Mia sa liham ng mali na sinasabing na-miss niya ang mga pamangkin. Binasa ko ang liham, pumunta sa kusina, at inilagay ito sa kalan. Dumikit ang apoy sa gilid ng papel, at sa isang saglit, ito ay naging abo. Bumalik si Arthur, nakita ang abo sa kalan, at nagtanong lang kung ano ang nangyari. Kaya sinabi kong may mga taong walang kinalaman ang gumulo sa kapayapaan. Hindi na niya ito muling binanggit, pero kinabukasan, nagpadala siya ng pinagkakatiwalaang tagapag-alalay sa istasyon ng Koreo upang sabihin sa mga mensahero mula sa kabisera na ang sambahayan ng Sterling ay nahati na. Wala na silang pakialam sa isa't isa. Pagkatapos niyang sabihing wag nang maghatid ng mga liham mula sa ikalawang sangay, alam kong inaalagaan niya ako at pinoprotektahan ang pamilyang ito. Nung nasa kabisera pa, pinakasalan niya ako para sa kanyang kapakinabangan. Ngayon sa Rivertown, parang ibang tao siya. Sa gabi, nakasabit ang mga parol na salamin sa patio. Umupo ako sa ilalim ng ilaw. Sinusuri ang libro ng account. Natapos ni Arthur ang mga opisyal na dokumento mula sa kanyang opisina. Dinala niya ang isang upuang kawayan at umupo sa tabi ko. Pinag-aralan niya ang kanyang plano ng kanal sa ilalim ng parehong ilaw. Paminsan-minsan, aabot siya at ilalagay ang isang hibla ng buhok sa likod ng tainga ko. Kung ang personalidad ko noon ay hindi ang inaasahan mo, ano kaya ang nangyari sa atin? Kung magmumukmuk ka ulit sa akin, sasabihin ko sa iyo. Ibinaba ni Arthur ang kanyang tasa ng tsaa, tumingala, at ngumiti sa akin. Bumalik ako sa realidad. Paano ko nasabi ang ganoong katangang tanong? Inagaw ko ang kanyang libro. Ginulong ito. At marahang tinapik siya sa balikat. Sasabihin ko kina Leo at Mia na inaapi mo ako. Napatawa si Arthur. Hinawakan niya ang kamay ko at hinawakan ito. Idiniin niya ang kamay ko sa kanyang dibdib.
Mainit ang kanyang palad. Ang tibok ng kanyang puso ay matatag at malakas. Aking matamis na Clara. Kaya, hindi na ako nakipagtalo sa kanya. Nagkaroon lang kami ng magandang gabi na magkasama. Pagkatapos noon, hindi na kami umalis sa Rivertown. Nagkaroon ako ng anak na lalaki kay Arthur. Ang buhay ay payapa at simple. Sina Leo at Mia ay tumira sa bahay hanggang sa kanilang 20s. Pagkatapos, hinayaan naming pumili sila para sa kanilang sarili. Bawat isa ay nagsimula ng kanilang sariling pamilya. Si Leo ay nagpakasal sa isang magandang babae. Sa araw ng kanyang kasal, itinago niya ang bordadong supot na kawayan sa ilalim ng baul ng kasal. Sa windowsill ni Mia, itinatago pa rin niya ang ginawa niya gamit ang mga piraso ng kawayan. Ang lopsided na maliit na hinabing kuneho. Ang mga silid ng kanilang pagkabata ay eksaktong tulad ng dati. Si Leo ay bumabalik kasama ang kanyang asawa para manatili ng ilang araw. Sabi ng kanyang asawa, hindi siya masyadong nagsasalita sa bahay. Ngunit tuwing binabanggit niya ang kanyang ina, nagbubukas siya. Si Mia ay tumatakbong bumalik bawat ilang araw. Dumiretso siya sa kusina. Sabi niya, walang pagkain sa restaurant ang katumbas ng luto sa bahay. Ang punong laurel na iyon ay namumulaklak tuwing taglagas. Ang bango nito ay pumupuno sa buong kalye. Si Arthur ay hindi pa rin masyadong nagsasalita. Ngunit bawat taon kapag namumulaklak ang laurel, pumipitas siya ng isang bungkos at inilalagay sa aking vanity. Hindi ako sigurado kung anong taon ito nagsimula. Marahil ang unang taglagas. Sinabi ko, ang bango ng mga bulaklak na ito. At naalala niya. Naalala niya ito sa natitirang bahagi ng kanyang buhay.